Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa iyong mahalagang pag-ibig sa amin. Salamat sa iyong dakilang kapangyarihan, biyaya at pag-ibig na sa amin ay nagligtas at nag-ingat sa amin upang aming maipamuhay ang aming natitirang buhay sa iyong banal na biyaya at sa iglesia na iyong katawan. Tulungan mo po kami na laging alalahanin kung gaano kadakila ang biyaya at pag-ibig na aming natanggap mula sa iyo at nang may tapat na puso, tulungan mo kaming mabuhay na sinusuklian ng biyaya na iyong ibinigay sa amin sa pamagitan ng pagnanais na suklian ang lahat ng iyong ginawa para sa amin. Ang mundo ay nagiging mas magulo at masama sa maraming paraan. Sa magulong mundong ito, ipalala mo sa amin sa aming mga naligtas na Kristiyano na magampanan ng lubos ang aming tungkulin bilang asin at ilaw at hawakan kaming matibay upang ang aming puso at isip ay hindi magulo ng walang halaga, lumilipas at walang kabuluhang mga bagay ng sanlibutan ito. Gayon din, ang aming unang summer retreat ay nagsimula na nitong Biyernes at ngayong araw ay at ang oras kung saan ang mensahe ng Ebanghelyo ay pinapangaral. Panginoon, tulungan at gabayan mo kami upang iyong mabuksan ang puso ng mga ligaw na kaluluwa at ang Espiritu Santo mismo nawa ang gumawa at gumabay sa kanila patungo sa kaligtasan sa pamagitan ng katotohanan ng iyong salita. Ang summer retreat ay magpapatuloy hanggang sa 7 batch. Samahan nawa kami ng Espiritu Santo hanggang sa lahat ng batch upang ang iyong kalwalhatian ay mahayag ng higit at higit pa. At ang iyong biyaya ay patuloy na lumawak na magdadala sa retreat sa maluwalhati at mabiyayang pagtatapos. Sa pamagitan ng retreat na ito, maraming ligaw na kaluluwa nawa ang makarating sa lubos na pagkaunawa ng iyong pag-ibig at sa pamagitan ng paggawa at pagsasakripisyo ng mga naunang naligtas na mga Kristiyano ay malinaw nawa nilang makita at matutunan kung ano ang tunay na pag-ibig ng Diyos at idinadalangin din namin na hawakan mo po kami at palakasin ang bawat kamay na naglilingkod mula sa una hanggang ika-7 batch na hindi nawa sila mapanghinaan kundi magpatuloy na pinalalakas sa pamagitan ng iyong biyaya at pag-ibig. Kami po ay lubos na nananalangin na buong 7 batch ang lahat ay matapos ng maayos at walang anumang kahirapan o kahihiyan at ang Espiritu Santo ang kumilos, promotekta at gumabay sa aming hanggang sa katapusan. Kami po ay lubos na nagtitiwala sa Espiritu Santo gayon din sa mga oras na ito. Samahan at tulungan mo po kami hanggang sa huli. Pinasasalamatan ka namin sa lahat ng mga bagay na ito. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus na sa amin ay nagmamahal. Amen. Tingnan natin sa Juan 21, chapter 21. Juan chapter 21, basahin natin ng sabay-sabay. Mula sa verse 15 hanggang 17. Juan chapter 21, verse 15 hanggang 17. Pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Juan sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. Sa ikalawang pagkakataon ay sinabi niya sa kanya, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Sinabi niya sa kanya sa ikatlong pagkakataon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 ulit nang sinabi sa kanyang, minamahal mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo na ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Masaya po akong makita kayong lahat. Mainit po ngayon.
Hindi po ba? Ang temperature sa Gwangju ay mas mababa kaysa sa Seoul ngayon. Hindi ako sigurado kung ano yung eksaktong temperature. Ngunit nang pumunta kami doon noong Thursday, bilang bahagi ng advance team, halos 4 degrees na mas mababa ang temperature dito sa Anyang kumpara sa Seoul. Kaya alam ko na marami sa inyo ay nahihirapan dahil ang init. Ngunit sa inyo na nakakaramdam ng ganito, siguraduhin nyo po, makapunta po kayo doon sa retreat, ha? Base sa statistics kahapon, ang bilang ng mga dumalo sa retreat ay lumampas na ng 12,000 sa mga nagpalista pa lamang. Kaya kapag ang retreat ay umabot na sa ikapitong batch, mahigit na 12,000 katao ang magkakatipon upang makibahagi. Para sa retreat, hinihiling ko po sa mga kapatid sa Seoul Church ay hindi lamang isipin para dun sa 4th batch bilang Seoul Church Retreat, kundi isaalang-alang din na tayo ay magsagawa ng retreat mula sa una hanggang 7th batch. Kahit na hindi tayo makapunta doon ng personal, ako ay magagala kung kayo ay magkakaisa sa ating puso at mga panalangin para sa retreat. Sa mga oras na ito, tayo ay nasa mga huling sandali na kung saan ang ebanghelyo ay ipinapangaral. Maraming tao ang kina-counseling ngayon at sa pamagitan ng counseling na iyon, sila ay makakarating sa pagkaunawa ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. Ako po ay magagalak sa inyong panalangin. Ngayon, pagbulayan naman natin ang tungkol sa talata kung saan tinanong ni Jesus si Pedro, minamahal mo ba ako? Sa pamagitan ng mga tanong na ito, pag-isipin natin na mas malalim din kung ano ba ang totoong pag-ibig ng Diyos. Paano natin makikilala ang pag-ibig na ito at paano sa pamagitan ng pag-ibig na ito, iibigin ang ating sarili, kapitbahay at higit pa sa lahat ang ibigin ng Diyos nang walang anumang pagkukunwari. Ako ay umaasa na sa pamagitan ng mensahe ngayong araw ay magkakaroon tayo ng pagkakataon na siyasatin ng ating mga sarili patungkol sa mga bagay na ito. Kaya sa pamagitan ng pamagat ng sermon na minamahal mo ba ako? Nais ko na tanungin natin ang ating mga sarili ng tatlong maliliit ngunit mahalagang tanong. Yung unang tanong ay, hindi ikaw ba, kundi minamahal ba kita? Tinatanong tayo ng Diyos, nalalaman mo ba na ako, na Diyos ay totoong minamahal ka? Pag-isipan muna natin ang pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, minamahal mo ba ang iyong sarili? Bago natin magawang ibigin ng iba, ay at ibigin ng Diyos, tinatanong niya tayo, totoo bang minamahal mo ang iyong sarili? Tanungin natin sandali ang ating mga sarili at sa huli, katulad ng sinabi ng pamagat, minamahal mo ba ako? Anong kahulugan ng ibigin ang Diyos ng tunay? Sama-sama nating pagbulayan ang mga tanong na ito habang pinag-iisipan ang mensahe sa araw na ito. Una, tinatanong ng Diyos ang lahat ng tao, ligtas man o hindi, minamahal mo ba ako? Tinatanong ng Diyos yung lahat ng tao, minamahal mo ba ako? Nalalaman mo ba ang aking pag-ibig? At yung katotohanan ay lahat ng tao ay hindi nalalaman ang pag-ibig ng Diyos. Pag-isipan natin ang ating katayuan nung hindi pa natin naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. At pagkatapos na maunawaan natin ito. Gaya ng sinasabi dun sa mga awit, chapter 58 verse 3, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata, silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. At dun sa awit 14 verse 3, silang lahat ay naligaw, sila ay pare-parehong naging masasama, walang sino mang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ipinapakita ng mga talatang ito na ang lahat ng sangkatauhan mula sa pagkabagsak ni Adan ay isinilang na hiwalay sa Diyos sa lahat ng nanggaling o nangangailangan ng pag-ibig at pagtubos ng Diyos. Sa paningin ng Diyos, ang lahat ng tao ay isang makasalanan na walang pag-asa na nakatakda sa impyerno maliban na lamang kung tubusin. Kaya lahat ng tao ay isinilang na hindi nakikilala ang Diyos. Dahil isinilang sila na hindi nakikilala ang Diyos, silang hindi nakakakilala sa Kanya ay madalas na isipin walang Diyos. Sa mga awit 10:4, sa kapalaluan ng kanyang mukha ang masama ay hindi naghahanap sa Kanya. Lahat niyang iniisip ay walang Diyos. Isipin na lang natin ang lahat ng mga iniisip ng tao. Walang Diyos sa lahat ng kanilang mga iniisip. Ang basihan, pundasyon at ang pinagmumulan ng lahat ng iniisip ng mga tao ay patungkol sa material na bagay at ebolusyon. Walang Diyos sa mga ito, hindi po ba?
Ibig sabihin nito na ang mga unggoy ay naging mga tao. Ang mga tao ay isang material lamang. Sa pagkakaroon ng ganitong kaisipan, ng mga tao ay bumuo ng sibilisasyon sa kanilang sariling paraan. Tayong lahat na tumanggap ay lumaki sa ganitong turo at walang Diyos sa ating mga puso at isip. Tayong lahat ay nabubuhay na walang Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang lahat ng mga taong ito ay nakaupo sa kadiliman, nasa kadiliman. Ito ay dahil hindi nila kilala ang liwanag. Ang pagkakilala sa Diyos ay nangangahulugang mahal mo ba ang Diyos? Alam mo ba na mahal ka ng Diyos, na mahal ng Panginoon ng mga tao? Tayong mga tao ay hindi alam ang pag-ibig ng Diyos. Ang pinakapangunahing dahilan kung bakit hindi natin alam ang pag-ibig ng Diyos ay dahil hindi natin kilala ang Diyos. Sa ibang salita, ang hindi pagkakilala sa Diyos ay nangangahulugang hindi pagkakilala sa tunay na liwanag. Kung hindi mo kilala ang liwanag, wala kang magagawa kundi manatili sa kadiliman. Tayong lahat ay isinilang sa kadiliman, lumalakad sa kadiliman, at pumapasok sa kadiliman. Iyan yung ating buhay. Iyan ang ating buhay. Sa Biblia, ganito yung sinabi sa aklat ni Job. Doon sa aklat ng Job, kung titingnan natin, sa Job chapter 22. Tingnan nga natin ang Job chapter 22, verse 11. Job chapter 22. Job chapter 22 verse 11. Ito yung sinabi kay Job ni Eliphaz na Temanita. Basahin natin ang chapter 22 verse 11 ng sabay-sabay. Dumilim ang iyong ilaw, anupat hindi ka makakakita, at tinatabunan ka ng tubig baha. Ang kadiliman ang pumipigil sa iyo upang makakita. Meron tayong mga mata upang makakita, kaya bakit hindi tayo makakita? Sinabi niya ito ay dahil sa kadiliman. Dahil sa kadiliman. Kaya meron tayong mga mata upang malinaw na makakita. Ngunit kapag may kadiliman, wala kang makita. Sa katotohanan, kung tayo ay nasa isang madilim na silid na walang ilaw, hindi mo makikita maging ang nasa harap ng iyong ilong. Wala kang makikita, at kung wala kang nakikita sa huli, wala kang magagawa kundi ang mangapa at manghula, at doon natin sinusubukang unawain ng mga bagay ayon sa sarili nating iniisip at hinuhula. Iyon lamang ang alam natin, kaya wala talaga tayong tiyak na kaalaman. Kaunti-unti lamang natin itong nalaman, yung mga bagay nararamdaman at nahahawakan natin sa dilim. Ngunit walang anumang ganap na maihahayag at nalalaman sa liwanag. Bakit? Sapagkat binulag ng kadiliman ang ating mga mata. Kaya nga dun sa unang Juan chapter 2 verse 11, ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta. Sapagkat yung mata niya ay binulag ng kadiliman. Binulag ng kadiliman ang ating mga mata. Kaya yung mga bagay na dapat sana nakikita natin ay hindi natin nakikita dahil sa kadiliman. Mga kapatid, pag-isipan po natin ito sandali. Kapag iniisip natin yung liwanag, ang naisip lamang natin yung sikat ng araw, tama po ba? Kaya kapag nawala ang sikat ng araw at wala ring ilaw na gawa ng tao, ang mundo ay nagiging ganap na madilim. Walang liwanag, tama po ba? Ngunit kapag sumisikat ang araw sa umaga, nagkakaliwanag na at sa wakas, ay nakikita na natin ang lahat. Kaya kapag iniisip natin ng liwanag, ang unang iniisip natin ay yung sikat ng araw. Ngunit kapag binabasa natin ang Biblia, makikita natin na ang sikat ng araw ay hindi lamang ang liwanag. Sa Santiago chapter 1 verse 17, ang bawat mabubuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man na pagbabago. May mga ilaw na yung Ama ng mga ilaw. Halimbawa, may sikat ng araw, liwanag ng mga bituin at ng buwan. Gayon din ang ilaw na gawa ng tao. Sa talata na mayroong liwanag na siyang pinagmulan at pundasyon ng lahat ng liwanag. Sinasabi ng Biblia na mayroong ama ng mga ilaw. Ano yung ibig sabihin ng salitang ama? Siya ang lumikha ng isang bagay, ang nagsisimula, iyan ang kahulugan ng ama. Ang salitang ina naman ay nangangahulugang magpalaki at mag-alaga.
Kapag tinatawag natin ang ating ama at ina, ang ama ang siyang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Kaya nga, ang isang lumang tula, sinasabi ang ama ang nagsilang sa akin at ang ina ang nagpalaki sa akin. Kaya merong isang liwanag na pinakapundasyon ng lahat ng liwanag. Sinasabi ng Biblia na ito ay ang ama ng mga ilaw. Sa Mateo 4:16, ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakakita ng dakilang ilaw. Ang isang dakilang ilaw ang sumisikat sa mga taong nauupo sa kadiliman. Sa mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumilay. Ang mundong ito na ating tinitirhan ay tinatawag na lupain ng kadiliman, lupain ng kamatayan, lupain ng manino. Tinawag itong madilim na mundo. At sa mundong iyon ay sumikat ang isang dakilang ilaw. Yung dakilang ilaw na iyon ay ang ama ng mga ilaw. Iisa. Sino siya? Siya ang Diyos. Ang ilaw na ito ay hindi tumutukoy sa sikat ng araw. Tama po ba? Hindi ito yung sikat ng araw. Sa Juan chapter 1 verse 9, siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Sino yung ilaw na yon? Siya ang Diyos na ilaw, si Jesus. Kaya sinabi ni Jesus sa Juan chapter 12 verse 36, samantalang nasa inyo ang ilaw, sumasampalataya kayo sa ilaw upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. Nang masabi ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis at nagtago sa kanila. Sinabi ni Jesus na siya ang ilaw ng sanlibutan. Hindi ito ang sikat ng araw. Ang iniisip lamang natin ay pisikal na liwanag, ang sikat ng araw. Ngunit mayroong liwanag na higit pa ron. Tinatawag niya ang pinagmulan ng liwanag, ang tunay na liwanag, ang dakilang liwanag, ang ama ng mga ilaw. Siya ang Diyos. Ngunit tayo ay sinilang sa mundo nang hindi kilala ang dakilang liwanag, ang tunay na liwanag. At nabubuhay tayo sa mundo na ang tanging nakikita lamang ay ang pisikal na liwanag, ang sikat ng araw. Hindi natin alam na ito ay kadiliman. Bakit? Dahil may maliwanag na ilaw na pumapasok sa ating mga mata at tayo nakakakita ngayon. Nakikita natin ang pisikal na mundo. Tama po ba? Kaya hindi natin alam na ito ay kadiliman. Ngunit kung hindi natin kilala ang Diyos na siyang tunay na ilaw, ilaw ng buhay, ilaw ng pag-ibig at ilaw ng katotohanan na tinatawag nating dakilang ilaw, hindi rin natin tunay na kilala ang pag-ibig, buhay o ang katotohanan. Talaga bang alam natin kung ano ang buhay? Alam niyo ba kung ano ang katotohanan? Hindi po. Bakit? Dahil hindi natin kilala ang Diyos. Ang dakilang liwanag, ang tunay na liwanag. Tinatawag ito ng Biblia na kadiliman. Ang kadilimang iyon ang pumipigil sa atin upang makakita. Dahil hindi natin kilala ang Diyos, ang ama ng mga ilaw na tinatawag nating tunay na ilaw, ang dakilang ilaw, wala tayong kaalaman tungkol sa Diyos. Hindi ba't imposibleng tunay na kilalanin ang Diyos ng isang taong hindi ligtas? Hindi rin ba't imposibleng tanggapin nila na ang Diyos ang lumikha ng mundo, ang tunay na naniniwala sa langit at impyerno gaya ng inilalarawan sa Biblia? Bakit? Dahil ang kanilang mga mata ay binulag ng kadiliman. Hindi nila kilala ang tunay na ilaw. Ang tanging nakikita nila ay ang sikat ng araw, ang pisikal na liwanag, at sinabi nila, nakikita ko ang liwanag. Ito ang dahilan kung bakit sa chapter 9 ng Juan, nang pagalingin ni Jesus ang lalaking ipinanganak na bulag, tinanong siya ng mga Pariseya, kami ba naman ay mga bulag din? Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo yung mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Subalit ngayon ay sinasabi ninyo, kami nakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Inangkin nilang nakakakita sila dahil nakikita nila ang pisikal na liwanag. Ngunit pagdating sa tunay na ilaw, ang dakilang liwanag, wala silang kaalaman. Wala talaga silang alam tungkol sa mga bagay ng Diyos. Kaya sinabi rin nilang walang Diyos. Kaya sinasabi ng ilan ng mga tao na nagmula tayo sa unggoy. Gaya ng sinasabi sa kasulatan. Ito ang dati nating pamumuhay. Nabubuhay tayo sa lahat ng uri ng kasalanan at kasamaan. At hanggang ngayon, yung mga hindi pa naipapanganak na muli ay patuloy na nabubuhay sa ganitong kalagayan. Kung hindi natin kilala ang pag-ibig ng Diyos, wala talaga tayong alam dahil iyon ay kadiliman at ito ay bumubulag sa atin. Kapag hindi tayo makakakita, hindi tayo makakaalam at kapag hindi tayo nakakaalam, hindi tayo makakaunawa.
Sa huli, ang lahat ay nauuwi sa ganap na kamangmangan. Gaano man tayo katalino, kahusay, kayaman o makapangyarihan, yung isang tao sa mundong ito, ang lahat ng iyon ay para lamang sa buhay na ito. Hindi nito kayang lutasin ang problema ng kamatayan. Ang gayong klaseng kamangmangan ay ang unang palatandaan sa hindi pagkakilala sa Diyos. Kung hindi natin kilala ang Diyos, kung hindi natin alam ang kanyang pag-ibig o mismo siya na ilaw, tunay na wala tayong nalalaman. Kaya nga, doon sa Job 8 verse 9, sapagkat tayo'y sa kahapon lamang at walang nalalaman sapagkat ang ating mga araw sa lupa ay isang anino. Kahapon, ibig sabihin na tayo ay parang mga sanggol na kahapon lamang ipinanganak. Wala tayong nalalaman tungkol saan? Tungkol sa Diyos. Tungkol sa walang hanggang mundo. Tayo ay ganap na walang kamalayan sa mga bagay na talagang mahalaga. Ngayon, dumako po tayo sa ikalawang punto. Yung una ay ang kadiliman na tumatakip sa ating mga mata, kaya wala tayong nakikita. Yung ikalawa, ito ay makikita sa Job chapter 23 verse 17. Ang bahaging ito ay ang sagot ni Job. Gayunmay hindi ako inihiwalay sa kadiliman at takban ng makapal na kadiliman ang mukha ko. Tingnan natin yung verse 16. Pinanlupaypay ng Diyos ang aking puso, tinakot ako ng makapangyarihan sa lahat. Hindi ako inihiwalay sa kadiliman. Kung babaliktarin natin ito, maunawaan natin na ang kadiliman ay makakapaghiwalay sa atin. Sa ibang salita, ang kadiliman ay may kapangyarihan upang pumutol ng relasyon. Ganito ang ginagawa ng kadiliman. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Isipin po ninyo na lumalakad kayo ng mahabang daan na puro kadiliman, na nakahawak lamang sa kamay ng isang tao na nagsabi na nandyan siya upang protektahan ka. Pero biglang may pumasok sa isipan mo, yung tao ba talagang ito yung puprotekta sa akin? Saan kaya ako dadalhin ito sa gitna ng kadiliman? Bigla kang nagdududa. Bakit? Dahil wala kang nakikita. Ang kamay ba ito na hinahawakan ko ay kamay ng mga magulang ko na nagmamahal sa akin? Ito yung mga tanong na meron ka. Ngunit paano kung hindi? Pinag-iisip tayo ng ganito ng kadiliman. Tinatanong ang lahat ng bagay. Bakit? Dahil wala tayong nakikita. Lahat ng pagtitiwala natin ay nagsisimula ng masira. Yung ating relasyon ay bumabagsak sa kadiliman. Ganito po yung nangyayari dahil sa pagdududa. At nagkakaroon ng pagdududa dahil walang ilaw. Ang Diyos ang ilaw ng katotohanan. Siya ang ilaw ng buhay. Siya ang ilaw ng pag-ibig. Ngunit dahil hindi natin nakikilala ang Diyos, lahat ng bagay na konektado sa kanyang pag-ibig, katotohanan at biyaya ay nahiwalay mula sa atin. Iyan yung kondisyon natin bago tayo maligtas. Mula nang tayo ay nahiwalay mula sa Diyos, tayo rin ay nahiwalay mula sa lahat ng mga bagay na dumadaloy mula sa Kanya. Ang biyaya, katotohanan at pag-ibig at buhay. At kung saan ang buhay ay nahiwalay, dumating ang kamatayan. Kung saan ang pag-ibig ay nahiwalay, pinalitan ito ng puot. Kung saan ang katotohanan ay nahiwalay, pinuno ito ng kasinungalingan. Mga kapatid, tingnan ninyo ang sanlibutan na ito sa inyong paligid. Ito ay puno ng kasinungalingan. Inaangkin ng mundo na nagsasalita ito ng katotohanan, ngunit gaano nga kadalas na ito ay puno ng panlilinlang at kasinungalingan. Maging ang sistema ng ating edukasyon ay nahubog din sa ganito. Nabuhay tayo na naniniwala sa kasinungalingan na ang mga tao ay mula sa unggoy. O kahit na hindi natin ito pinaniniwalaan, tinanggap natin ito nang hindi nagtatanong. Kahit na ito ay malinaw na kasinungalingan. Kung ang ganong kalaking kasinungalingan ay tinatanggap, gaano pa kaya yung hindi mabilang na mga maliliit na kasinungalingan na ikinakalat araw-araw? Ito yung klase ng mundo na ating tinitirhan. Bakit? Dahil hindi nalalaman ng tao ang ilaw ng katotohanan. At dahil sa kawalan nito, pinapalitan ito ng kasinungalingan. Ang puot at kamatayan din ay pumuputol ng relasyon. Inihiwalay tayo ng puot mula sa mga nagmamahal sa atin. Ang kamatayan ang pumuputol ng ating koneksyon sa kanila na tunay nating minamahal. Ginagawa din ito ng kasinungalingan. Winawasak nito ang pagtitiwala at pagkakaisa. Ganito ang ginagawa ng kadiliman.
Ang ikalawang palatandaan ng hindi pagkakilala sa Diyos ay ito: lahat ng relasyon ay sira. Sa kadiliman, bawat koneksyon ay naputol. Gaano man sabihin ng isang tao sa mundong ito na iniibig nila tayo, gaano man katibay ang isang pagkakaibigan, sa huli, sa oras ng kamatayan, ang lahat ng ito ay darating sa katapusan. Sinasabi ng Biblia na ang buhay na walang pagkakilala sa Diyos sa huli ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan ng walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Bakit? Dahil ang buhay na nabubuhay sa kadiliman. Ngunit, anong mangyayari kung ating makikilala ang pag-ibig ng Diyos? Anong mangyayari kung tunay nating malalaman ang kanyang pag-ibig? Kanina po, napag-usapan natin ang tungkol sa kung ano o kung paano ang hindi pagkakaalam sa pag-ibig ng Diyos ay nagre-resulta ng kamangmangan, sirang relasyon, at buhay na walang kabuluhan. Ngunit nang ating malaman ang kanyang pag-ibig, ang kabaliktaran, ang mga ito ay nagsimulang mangyari. Saka lamang natin makikita ang mga hindi natin nakikita noon. Kaya nga dun sa Juan chapter 9, merong isang lalaki na bulag mula nang ipinanganak at pinagaling siya ni Jesus. Pagkatapos na mabuksan ang mga mata niya, nagkaroon siya ng isang pambihirang pagpapahayag sa Juan chapter 9 verse 25. Nang akusahan ng mga Fariseo si Jesus bilang makasalanan, ang lalaki na dating bulag ay sumagot, "Kung siya ay makasalanan ay hindi ko alam. Isang bagay ang nalalaman ko, bagamat ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na ako." Mga kapatid, nang tunay nating natanggap ang kaligtasan, nagsimula na nating makita kung ano talaga ang nararapat nating makita. Ano yung ibig sabihin nito? Nakita na natin ang tunay na ilaw. Naunawaan natin na ang sikat ng araw ay hindi lamang ang liwanag, ngunit merong mas dakilang liwanag. Ang tunay na ilaw, ang Ama ng mga ilaw. Ang Ama ng mga ilaw. At tunay nating nalalaman na ang buong sanlibutan ay nagsimula sa tunay na ilaw. Kaya kung merong isa na hindi ligtas, kung may isa na hindi nakakaunawa ng pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin na kailangan sila ay maligtas. Kung gayon ay hindi nila ito naunawaan, tanging sa pagiging ligtas lamang natin tunay na makikita ito. Ngunit sa hindi ligtas, kahit na bukas ang kanilang mga mata, hindi nila ito makikita. Ano po yung hindi nila makikita? Ang walang hanggang mundo. Hindi nila makikita ang Diyos, hindi nila makikita si Jesucristo, at hindi nila makikita ang krus. Hindi nila makikita ang Biblia. Bago tayo maligtas, kaano man natin binabasa yung Biblia, hindi natin ito makita. Kahit basahin natin ito sa ating lengguwahe, hindi natin ito maunawaan. Bakit po? Dahil tayo ay bulag. Kaya pagkatapos lamang nating maligtas, ay naunawaan natin, ako pala ay bulag noon. Ngunit ngayon ay nakakakita na ako. Ngayon, nang ang tunay na liwanag ay dumating, ang Biblia ay nakikita na natin. Ang krus ni Jesus at ang walang hanggang mundo ay nakikita na natin. Kaya tayo ay naging mapagpasalamat sa Diyos. Iniibig ang krus ng higit at si Jesus. At iniisip natin kung paano natin masusuklian ang biyayang ito. Ang mga ganitong pag-iisip ay wala sa atin noon. Wala tayo ng mga ganitong puso. Paano tayo mag-isip bago tayo maligtas? Walang Diyos. Meron ba siyang kaalaman? Tayo noon ay nabubuhay sa ganitong pag-iisip. Ngunit, nang tayo ay naligtas at ang liwanag ay pumasok sa atin, doon natin nakita ang Diyos. Kaya sinabi sa Efeso 5:8, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Bago tayo maligtas, bago natin matanggap yung liwanag, tayo ay mga taong hiwalay sa Diyos. Sa Efeso 2:12 hanggang 13, sinasabi na nung panahon na iyon, kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus. Kaya na nung una ay malayo, ay inilipat sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Ito yung ating kondisyon. Ngunit nang tayo ay naligtas, tayo ay na kay Kristo na at mula doon ay nakita natin ang liwanag ni Kristo. Nakita natin kung ano yung tunay na liwanag at ang ating nalalaman at naunawaan ang pag-ibig ng Diyos, ano po ang napanumbalik, ang ating relasyon. Bago tayo maligtas, nang tayo ay nasa kadiliman pa, putol yung relasyon natin sa lahat.
Ang pinakapangunahing relasyon na naputol ay ang relasyon sa pagitan natin at ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang kahulugan ng patay na kaluluwa ay sila yung mga hahatulan sa harapan ng Diyos. At kung mamamatay tayo, wala tayong pagpipilian kundi ang mapunta sa impyerno. Ito po yung ating kalagayan noon. Ngunit ng ating marinig ang Ebanghelyo ni Jesucristo, tayo ay naligtas at ang ating relasyon ay naibalik. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ng ating kaluluwa na nooy patay ay nabubuhay o nabuhay. Hindi ibig sabihin nito na dahil wala tayong kaluluwa kaya tumanggap tayo nito. Hindi po. Meron na tayong kaluluwang ito, ngunit ang tinutukoy dito ay ang kaluluwang nilalang ayon sa larawan ng Diyos. Subalit dahil sa kasalanan, nawala ang lahat nating otoridad at kalwalatian sa Diyos at ang relasyon ng ating espiritu sa Kanya ay naputol dahil kay Adan. Isinilang tayo sa mundo na ganito yung ating kalagayan. Tinatawag ito sa Biblia na patay. Kaya sinasabi doon sa Juan 5:25, katotohanan sinasabi ko sa inyo na dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Tayo yung mga patay spiritually dahil sa kasalanan kaya naputol yung ating relasyon sa Diyos. Ngunit tayong nakarinig doon sa krus ni Jesus ay napatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Hebreo 9:12, sa pamagitan ng kanyang dugo, ng kanyang sariling dugo, siya'y pumasok na minsan magpakilaman sa dakong banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Walang hanggang katubusan. Kaya napanumbalik ang ating relasyon. Ang pinakapangunahing relasyon na naipanumbalik ay ang relasyon natin sa Diyos. Paano po sa tingin ninyo ito na ibalik? Sa 2 Korinto chapter 6, verse 17, verse 18, sinasabing, kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, na huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At ako'y magiging ama sa inyo at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Paano ito naibalik? Naibalik ito bilang relasyon sa pagitan ng ama at anak. At ako'y naging ama sa inyo at kayo'y magiging aking mga anak. Ibig sabihin na tayo ay may relasyon na bilang ama at anak. Nang tayo ay naligtas, tayo ay tinawag na mga anak ng Diyos. Hindi ba't nakakamanghang salita ito? Ang Diyos na tagapaglikha na lumalang ng langit at ng lupa ay naging ating ama. Ang liwanag ay hindi lamang ang pisikal na liwanag gaya ng sikat ng araw, kundi mayroong pangunahing pinagmumulan nito. Hindi ba't ang Diyos ito? Meron akong ama na nagsilang sa akin sa laman, ngunit ang pinagmulan nito ay ang Diyos. Nang tayo ay naligtas, doon lamang natin nalaman na ang Diyos ang naging ating ama. Kaya anong klaseng relasyon ang naibalik? Ito yung relasyon bilang isang ama at anak. Bilang asawang lalaki at asawang babae, bilang lalaking ikakasal at babaeng ikakasal, at higit pa dito ay bilang isang Panginoon na talipin. Maraming aspeto ng relasyon ang naibalik sa pagitan natin at ng Diyos. Ngunit ang isang bagay na hindi dapat nating makaligtaan ay ang katotohanan na ang Diyos ay ang ating Panginoon at tayo ang kanyang mga alipin. Madalas nabubuhay tayo na inaalala at pinatotohanan natin na ang ating mga panalangin at buhay na ang Diyos ang ating Ama. Inaalala o siya yung ating asawa, siya yung ating mapapangasawa, yung ating pastor. Subalit ang katotohanan na si Jesus, ang Diyos, na ang Panginoon ay ang bagay na madalas nating nakakalimutan habang tayo ay nabubuhay. Sinasabi dun sa mga Gawa chapter 2 verse 26, kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa niya ang Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ibig sabihin na ginawa ng Diyos si Jesus na namatay doon sa krus para sa akin upang maging Panginoon. Nabubuhay ba talaga tayo kasama ni Jesus na ating Panginoon na may relasyon bilang Panginoon na talipin? Hindi po ganito ang ating ginagawa. Sa Juan 15, tinatawag tayo ni Jesus na kanyang mga kaibigan. Kaya tinatrato natin si Jesus bilang isang kaibigan. Kailan niya sinabi na tayo ay kanyang kaibigan? Sa Juan 15:14, sinabi nito, kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Kung ginagawa ninyo.
Ngunit nabubuhay tayo na iniisip natin na Jesus ay isang kaibigan kahit na hindi natin sinusunod yung kanyang mga utos. Mali po yung ganitong pag-uugali. At yung malinaw na ating naunawaan yung pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig dun sa krus, yung ating relasyon ay naibalik. Yung relasyon natin sa ibang tao ay naibalik din. Kaya bago tayo naligtas, maaring sabihin natin, hindi ko mapapatawad yung taong ito kahit na mamatay ako. Ngunit pagkatapos nating maligtas, natutunan natin yung salitang naunawaan natin kung gaano kahangal ang pag-iisip natin noon. Ganito pala yung ugali ko, ako talaga ay isang hangal. At pagkatapos, magkakaroon na tayo ng lakas, napatawarin yung taong nooy, hindi natin kailanman mapatawad. Ito yung ebidensya na naibalik na ang relasyon. Nang ating malaman ang pag-ibig ng Diyos, nagsimula na tayong makakita ang hindi nating nakikita noon. At dahil naibalik ang relasyon natin sa Diyos, tunay na naunawa natin kung ano ang kaligayahan. Bago tayo naligtas, ginugugol natin yung maraming oras sa paggala-gala na naghahanap ng kaligayahan. Ang buhay sa bandang huli ay nagnanais na makamit ang kaligayahan. Pero, masaya ba kayo? Hindi natin alam kung ano yung kaligayahan bago tayo maligtas. Maging ang maraming universidad ay nagdarao sa mga conference tungkol sa paksang ito. Ano yung tawag doon? Parang hindi yung sermon. Ano yung salitang yun? Seminar. Ito yung lecture tungkol dito. Gayumay, hindi nila nalalaman kung ano yung tunay na kaligayahan. Inakala ng maraming tao na hawak nila ang kaligayahan. Ngunit nabubuhay naman sa hindi masayang buhay. Patuloy silang nababalisa na baka mawala ito sa kanila anumang oras dahil iniisip nila na sa lalong madaling panahon ay mawawala ang kanilang kasiyahan. Kaya natatakot sila. Meron talagang mga tao na gaya nito. Mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kaligayahan ay nasa Deuteronomy chapter 33 verse 29. Mapalad ka, Israel. Ano po yung sumunod? Sino ang gaya mo, bayang iniligtas ng Panginoon? Kaya ano yung tunay na kaligayahan para sa tao? Ito yung nakatanggap ng kaligtasan. Nang tayo ay naligtas, malinaw nating naunawaan kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundo. Ito ay ang malaman ang tunay na tungkulin ng tao. Kung nabubuhay tayo na hindi ligtas, na iniisip ng mundo ay ang lahat-lahat, hindi natin alam yung ating tungkulin. Kaya nga sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang buhay na sinusunod ang mga utos ng Diyos at natatakot sa Kanya, ito yung ating tunay na tungkulin. At natagpuan ng tao ang tunay na kaligayahan sa pagkaalam ng tungkuling ito. Sa Deuteronomy 10:12 hanggang 13, sinasabi din na ang pagsunod sa utos ng Diyos. Tuparin ang utos ng Diyos. Gaya nito, nang ating nalaman ng pag-ibig ng Diyos, lahat ng mga bagay na ito ay napanumbalik. At ano ang pangunahing dahilan kung bakit maraming tao ang nagsasakripisyo at nagsisikap sa summer retreat? Upang mapanumbalik ang kanilang relasyon sa Diyos. Ang tao ay nabubuhay na hindi man lamang namamalayan na ang kanilang relasyon sa Diyos ay nasira. Hindi nila alam na sila ay nasa kadiliman. Hindi man lamang nila namamalayang sila ay mga bulag spiritually. Kung ano yung ginagawa natin sa pamagitan ng mga retreat ay upang malinaw na ipakita sa kanila na mayroong tunay na ilaw. Merong dakilang liwanag at merong ama ng mga ilaw. Ito ay talagang kamangha-manghang gawain. Sa pamagitan nitong retreat, ang ating layunin ay ang akayin ng mga ligaw na kaluluwa na maniwala sa kung sino o kung ano yung ginawa ni Jesucristo para sa atin na siyang nag-alis ng ating mga kasalanan at namatay sa krus upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan magpakilanman. Kaya nga, nagsisikap tayo na gawin ito. Ang mapanumbalik yung nasirang relasyon sa Diyos ay hindi sa pamagitan ng maayos sa pamumuhay, masipag na pagdalo doon sa church o pagbibigay ng malaking offering. Ang tanging paraan upang maipanumbalik ang relasyong ito ay ang tunay na makatanggap sa ating puso ang katotohanang pinatawad ni Jesus ang lahat nating kasalanan magpakilanman. Wala nang iba pang paraan. Sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas.
Magiliw itong sinabi ni Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamagitan ko." Ang tanging paraan upang maipanumbalik ang nasirang relasyon ay ang manampalataya kay Jesus lamang. Malinaw itong sinasabi ng Biblia. Tingnan natin sa Roma chapter 3. Roma chapter 3. Roma chapter 3 verse 23. Babasahin ko, Roma chapter 3 verse 23. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa katwiran ng Diyos. Ganito na tayo pagkapanganak pa lamang. Ipinanganak tayo sa mundong ito na mayroong larawan na hindi makaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Subalit sinabi sa atin ng Diyos na mayroong paraan upang maipanganak tayong matuwid sa larawan ng anak ng Diyos. Tingnan natin doon sa verse 26, upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap na tagapag-aring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Kaya nasaan ang pagmamalaki? Ito'y hindi kasama sa pamagitan ng anumang kautusan ng magawa, hindi, kundi sa pamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kung paanong sinabi ng Roma chapter 3 verse 28, ang pagtatag ng tamang relasyon sa Diyos ay hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Hindi sa pamagitan ng mga gawa kagaya ng maayos na pamumuhay o reliyosong pamumuhay, kundi sa pamagitan ng pananampalataya. Pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya. Wala nang iba pang paraan kundi ang paraang manampalataya sa krus ni Jesucristo. Kaya nga sa summer retreat sermons, maraming counseling, may mga pangyayari kung saan mga madaling nakaunawa sa kaligtasan at mayroon din namang hindi makaunawa. Ang dahilan ay hindi nila maunawaan ang katotohanan tanging sa pananampalataya lamang ang kailangan para sa kaligtasan. Sila'y may mabuti at reliyosong pamumuhay, aktibong dumadalo sa church, iniisip nila mayroon dapat silang gawin para sa Diyos upang maligtas sila. At naninindigan sila sa paniniwalang ang pananampalataya lamang ay hindi makakapagdala sa kanila sa langit. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila matanggap ang kaligtasan. Bagamat bahagya silang naniwala na pinatawad na ni Jesus ang kasalanan ng bawat isa magpakailanman, subalit sa kabilang banda, hindi pa rin nila maiwasan ang pag-iisip na gumawa ng mabuti upang maligtas. Kailangan ko pa rin mabuhay na matuwid, kailangan ko pa rin dumalo ng aktibo sa church. Karamihan ay nabibigo rito. Kaya nga, ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Isa sa mga bagay na laging sinasabi ni Jesus pagkatapos siyang muling mabuhay sa krus ay ang pananampalataya at paniniwala. Si Tomas, na isa sa mga alagad ni Jesus ay hindi nakapaniwala ng muling binuhay o yung muling pagkabuhay ni Jesus. Subalit si Jesus ay nakatitig kay Tomas na nagsasabing, ilagay mo rito yung iyong daliri, at tignan mo yung aking kamay, ilapit mo rito ang iyong kamay, ilagay mo ito sa aking tagiliran. Maging isang taong mananampalataya, mga kapatid, ang kaligtasan ay nanggagaling ng may mahirap na desisyon at higit na mas mahirap kaysa paglikha sa mundong ito. Hindi pagdanak ng dugo at luha ng Diyos ang nangyari para likhain ang mundong ito. Subalit upang maligtas lamang ang isang makasalanang kagaya natin, ibinigay niya ang kanyang anak sa kamatayan at si Jesus ay nagdanak ng lahat ng kanyang tubig at dugo sa kanyang katawan sa krus at nagsabi na sampalatayanan ito. Ang kaligtasan ang pinakamahirap na bagay na ginawa ng Diyos. Sa Efeso 2:8-9, sapagkat sa Bisaya, kayo'y naligtas. Ang regalo ay dapat natanggapin ng walang anumang bayad. Sa Diyos, siya'y nagpasyang gawin ang pinakamahirap na bagay para sa atin. At sa atin naman, ang kaligtasan ay dapat lamang nating tanggapin kagaya ng literal na regalo na siyang pinakamadaling paraan. Ang regalo ay hindi nangangailangan ng kapalit. Kailangan lamang nating sampalatayanan yung katotohanan. Ang mga taong nagsasabing mahirap tanggapin ang isang regalo ay mali. Kapag mayroong nagbigay sa inang regalo bilang pasasalamat at kapag mahirap tanggapin ang regalong ito, ito'y dahil mayroong kang maling pag-iisip. Binigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan bilang regalo, kaya ano yung dapat natin gawin? Tanggapin ito.
sa pamagitan lamang ng pananampalataya. Kaya sa pamagitan ng pananampalatayang ito, tunay na maunawaan natin ang Diyos at ang kanyang pag-ibig. Sila ang mga taong nakakita ng dakilang ilaw. Sila, yung mga naligtas, ay siyang nakakita ng dakilang liwanag sa ama ng ilaw. Hindi nila nakita ang Diyos sa kanilang pisikal na mata, kundi sa pamagitan ng salita, sa pamagitan ng mata ng kanilang puso. Ganito tayo. Kaya nga, dapat tayong umasa sa isang mundong hindi natin. Kaya nga, dapat tayong umasa sa isang mundong hindi natin nakikita. Yung mga Kristyano na ipanganak na muli ay mayroong pag-asa sa isang mundong hindi pa nila napupuntahan, na hindi pa nila alam, na hindi pa nakikita. Meron silang pag-asa sa langit. Gaano ba nakakamangha ang katotohanan ito? Ang mga tao sa mundong ito ay nag-uusap tungkol sa mga unggoy na naging tao, ng lahat ng uri ng mga karunungan at lohika, subalit nalalaman natin na ang pinakamalagang bagay na nilikha ng Diyos ay tayo. Mga kapatid, gaano ba nakakamangha ang karunungan ito? Kaya nga, hindi natin maihambing ang karunungan ng isang ligtas sa karunungan ng hindi ligtas. Kaya nga sinasabi ng Kawikaan, chapter 9 verse 10, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Tayo mga Kristiyano ang mayroong pundasyon ng karunungan. Dahil sa ating pananampalataya kay Jesucristo, tayo'y naging mga taong nagkaroon ng pundasyon ng karunungan. Kaya nga, naunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos at sa huli, nakarating sa pagkakilala sa Diyos. Tinatanong tayo ng Diyos sa ikalawang pagkakataon, iniibig mo ba ang sarili mo? Iniibig mo ba ang sarili mo? Kayo, iniibig nyo ba yung sarili ninyo? Iniibig nyo ba ang inyong sarili? Gusto kong pag-isipan ninyong lahat ng malalim kung talaga bang iniibig ninyo ang inyong sarili. Huwag lamang ninyong pakinggan bilang sermon at palampasin ito, kundi talaga bang iniibig ninyo ang inyong sarili. Ang dahilan kung bakit ito mahalaga, dahil dun sa unang Juan chapter 4 verse 20, sinasabi nito, kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay nagsisinungaling. Tingnan nga natin sa unang Juan. Unang Juan chapter 4 verse 20. Kung sinasabi ng sino man iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Siya na hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Kaya, sino ang pinakapangunahin sa lahat ng taong nakikita? Hindi ba tayo? Kung wala tayo, walang mundo. Dahil meron tayo, kaya merong mundo. Kaya ang mundo'y nakasentro sa atin. Tayo ang sentro ng mundo. Kung wala tayo, walang mundo, walang magiging anuman. Subalit, hindi natin iniibig yung ating sarili. At sinasabi ng Biblia na maling sabihin na iniibig ko ang mga kapatiran, iniibig ko ang aking mga anak, iniibig ko ang aking mga magulang at ang Diyos. Ito'y dahil ang pag-ibig ay nagsisimula sa pag-ibig sa ating sarili. Mga kapatid, kung hindi natin mamahalin ang ating sarili, magiging ano tayo? Magrereklamo, magbubulong-bulungan, ikukumpara yung sarili sa iba, mananatili o mamaliitin yung sarili, sisisihin yung sarili, at magiging hindi mapagpasalamat. Ito ay dahil hindi natin mahal yung ating sarili. Pinakahalimbawa na hindi natin mahal ang sarili ay yung pagkukumpara sa iba. Ang nangyayari kapag ikinukumpara yung sarili sa iba ay bumababa yung ating pagpapahalaga sa sarili at tanging pusong nagmamataas lamang ang nabubuo. Muli kong sasabihin, kapag ikinukumpara natin ang ating sarili sa iba, bumababa yung ating pagpapahalaga sa sarili at tanging pusong nagmamataas lamang ang nabubuo. Nalalaman natin yung tungkol kay Saul doon sa unang Samuel chapter 17 verse 9. Isinigaw ni Goliath, kung siya'y makakalaban sa akin at mapatay ko, magiging alipin ninyo kami.
Ngunit kung ako'y manalo laban sa inyo, mapatay ko siya, magiging alipin naman namin kayo at maglilingkod sa amin. Natakot si Saul at hindi makapunta dun sa laban. Ngunit ang batang si David ay lumapit kay Saul at sinabing, sapagkat sino ba itong hindi tuling Filisteo na kanyang hahamunin ang mga hukbo ng Diyos na buhay? Sinabi ni David na, sige, humayo ka, patayin mo si Goliath. Sa sandaling iyon, tinitignan ni Saul si David. Maaari nga ba niya talagang gawin ito? Magagawa ba ito ng bata? Ngunit nagpumilit si David na lumaban. Siya ay hinayaan ni Saul. Hindi inakala ni Saul na mananalo si David. Siya ay humayo at pinatay si Goliath, pinugot yung ulo, dinala kay Saul. Sa tingin ninyo po ba? Ano yung tumatakbo sa isip ni Saul nung panahong iyon? Ano kaya yung nasa isip niya? Ano kaya yung iniisip ni Saul? Si Saul na pinuno ng hukbo ng Israel ay nanginig sa takot sa harapan ng pugot na ulo ni Goliath na dinala ni David. Sapagkat dinala ni David ang ulo ni Goliath at maraming tao ang pumuri kay David, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa. Nang insultuhin ni Goliath ang mga Israelita, alam ni Saul na siya ay duwag dahil natakot siya at hindi siya makahayo upang labanan si Goliath. Ngunit ano yung naramdaman ni Saul nang purihin ng mga Israelita si David? Nawalan siya ng pagpapahalaga sa kanyang sarili. Ako yung hari. Ako yung hari. Ngunit ang batang iyon ay naniniwala sa Diyos at humayo pagkatapos ay nanalo. Ngunit anong ginawa ko? Tuluyang nawala yung kanyang pagpapahalaga sa sarili. Ngunit ano yung nabuo? Yung pusong mapagmataas. Kanilang inuukol kay David ang laksa-laksa at kanilang inuukol sa akin ay libo-libo. Ano pa ang mapapasa kanya kundi ang kaharian? Mula noon, sinubukan na niyang patayin si David. Si Haring Saul ay kinatawan ng taong nawala ng pagpapahalaga sa sarili at tanging pagmamataas ang nagmumutawi sa kanya. Ang taong hindi lubos na minamahal ang kanyang sarili ay magiging ganito. Kung hindi niya lubusang alam kung di niya alam kung paano mahalin ang kanyang sarili, siya ay magiging napakasakim at makasarili. Ito yung ugali ni Saul, kahit na siya ang hari at pinuno ng hukbo ng Israel. Kung napatay ni David si Goliath at dinala ito pabalik, maaari niyang purihin si David at kahit nasaktan ng kaunti ang kanyang pusong mapagmataas, pananatilihin niyang malapit si David sa kanya. Itataas siya at gagawin siyang dakila. Ito yung dapat gawin ng isang dakilang tao, tama ba? Ngunit si Saul, hindi niya ito kayang gawin. Hinabol niya si David hanggang sa mamatay siya at pumanaw. Siya yung tipong ng tao na nawalan ng pagpapahalaga sa sarili at tanging pusong nagmamataas lamang ang mayroon. May hukom na nagngangalang Gideon noong panahon ng mga hukom. Pagkatapos manalo ni Gideon sa isang labanan, kumuha siya ng maraming mga asawang babae, kaya nagkaroon siya ng 17 mga anak. Sa mga hukom, chapter 9, mula sa mga anak ni Gideon, may lalaking nagngangalang Abimelech. Pinatay ni Abimelech ang lahat ng mga anak na lalaki ng kanyang ama, ang kanyang mga kapatid sa ama. Ngunit ginawa niya siyang hari ng mga tao sa Shechem. Ngunit nang patayin nila ang lahat ng mga prinsipe, may isang nakatakas. Siya ay si Jotam. Pagkatapos ay pumunta si Jotam sa bundok ng Gerizim, kung saan ipinahayag ang pagpapala ng mga Israelita noon at nagpropesiya siya sa mga tao sa Shechem. Ang mensahe niya ay isang talinhaga tungkol sa mga puno at ang dawag ay kumakatawan kay Abimelech na ginawang hari ng mga taga-Shechem matapos nilang patayin ang lahat ng mga kapatid nito. Sa chapter 9, verse 8, ito nakasulat po sa chapter 9, verse 8. Minsan ang mga punong kahoy ay humayo upang magtala ng hari
sa kanila. At kanilang sinabi sa puno ng olibo, maghari ka sa amin. Ngunit sinabi ng puno ng olibo sa kanila, akin bang iiwan ang aking katabaan na magpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao upang makipagsayawan sa mga punong kahoy? Dito, mayroong puno ng olibo, igos, ubas na nagbubunga na nakakalugod sa Diyos at sa tao. At ito rin ay mahalaga para sa kalwalatian ng Diyos at ng tao. Ano yung ibig sabihin nito? Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili. Paano pa ako mabibigyan ng kalwalatian ng higit sa mga tao kung ginagawa na ako ng Diyos na mahalaga at kung ako ay namumunga na ng maganda? Ito ang ibig sabihin ng mayroong pagpapahalaga sa sarili. Ngunit paano naman ang dawag? Ang dawag ay walang kalwalhatian o kagandahan sa harapan ng Diyos at ng tao. Kaya ano yung sinabi ng dawag doon sa verse 14? Pagkatapos ay sinabi ng lahat ng mga punong kahoy sa dawag, halika at maghari ka sa amin. At sinabi ng dawag sa mga punong kahoy, kung tunay na ako'y inyong itinatalagang hari sa inyo, pumarito nga kayo at manganlong kayo sa aking lilim. Kung hindi, hayaan ninyong lumabas ang apoy sa dawag at lamunin ang mga sedro ng Lebanon. Ngunit ngayon, kung tapat at matuwid ninyong ginawang hari si Abimelech at kung nakitungo kayo ng mabuti kay Jeroboam at sa kanyang sambahayan at kayo'y gumagawa sa kanya ng nararapat sa kanyang mga gawa. Tinanong ni Jotam ang mga lalaki ng Shechem, ito ba talaga ay pagpapakita ng katapatan at katuwiran na gawin ninyong hari si Abimelech na parang dawag? Ano ang sabi ng dawag na ito? Sinabi niya, kung hindi kayo makikinig sa akin, papatayin ko kayong lahat. Ngunit sinabi ng puno ng olibo, igos at sa kanila, aking bang iiwan ang aking alak na nagpapasaya sa mga Diyos at sa mga tao at hahayo upang makipagsayawan sa mga punong kahoy? Ito yung ibig sabihin ng pagpapahalaga sa sarili. Ngunit yung dawag ay walang pagpapahalaga sa sarili, kundi meron lamang pusong pagmamataas. Kaya kapag nasaktan yung puso ng nagmamataas, papatayin niya silang lahat. Ito yung resulta ng isang tao na meron lamang pusong mapagmataas at walang pagpapahalaga sa sarili. Isa pang halimbawa ay noong panahon ni Reyna Esther, hindi lumuhod o yumuko si Mordecai sa harapan ni Haman. Kaya ang pagpapahalaga sa sarili ni Haman ay nawala at nasaktan ang kanyang pusong mapagmataas. Paano mo iyon nagawa? Sino ba ako sa iyo para hindi ako maluhuran o yumuko man sa akin? Papatayin ko siya. Ngunit anong nangyari sa huli? Si Haman ay binigting sa bitayan na kanyang ginawa para patayin si Mordecai. Mga kapatid, ito yung mangyayari sa taong walang pagmamahal sa kanyang sarili. Ito yung mangyayari sa taong walang pagpapahalaga sa sarili at tanging pusong mapagmataas lamang ang meron. Ganito yung taong hindi mahal ang kanyang sarili. Ganito yung taong sobrang makasarili. Sa kabilang banda, ano yung klase ng tao na tunay na minamahal ang kanyang sarili? Siya yung taong hindi makasarili, kundi inuuna ang kapakanan ng iba. Nabubuhay siya para sa iba dahil meron siyang pagpapahalaga sa kanyang sarili. Si Jesus ang halimbawa ng ganitong tao. Nanalangin siya para sa mga taong nagpako sa kanya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Paano niyang napatawad ang nagpako sa kanya? Paano niyang nahugasan ang mga paa ni Judas na nagkanulo at nagbenta sa kanya? Mga kapatid, si Jesus ay Diyos. Lahat ng kanyang ginawa ay upang magpakita sa atin ng halimbawa. Ang dahilan kung bakit nanalangin si Jesus para sa taong nagpako sa kanya at hinugasan yung paa ng taong nagkanulo sa kanya ay upang turuan tayo na gawin din ito. Upang magawa iyon, dapat magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa ating sarili. Anong klaseng pagpapahalaga sa sarili? Dapat tayong magkaroon ng pagpapahalaga sa sarili na tayo ay anak ng Diyos, anak ng liwanag. Kung wala ito, imposibleng mabuhay para sa iba. Kung wala ito,
Kapag nasaktan yung puso natin, magmamataas tayo, magagalit tayo, at gagawa ng gulo sa mga tao sa paligid natin. Ganito yung taong walang pagpapahalaga sa sarili, kundi meron lamang pusong mapagmataas. Kaya sinasabi ng Diyos na mahalin natin yung sa ating sarili bago mahalin ng Diyos. Mahalin muna ang ating sarili. Sa Efeso 5:28, sinasabi sa mga asawang lalaki, ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Ito yung talagang mahalagang salita. Kapag iniibig mo yung iyong asawa, ito ay tunay na pag-ibig sa aking sarili. Ang taong ito ay kayang ibigin ng Panginoon ng walang pagkukunwari. Gayunpaman, tayo ay nabubuhay sa mundong ito na hindi nalalaman na dapat nating mahalin ang ating sarili. Kaya nga yung katangian ng isang tao na iniibig ang kanyang sarili ay hindi siya nakatuon sa kanyang gawain at sa gawain ng sanlibutan, kundi nakatuon sa gawain ng Diyos. Ano ang iniisip ng Diyos tungkol dito? Paano ito nakita ng Diyos? Ito pa talaga ang kalooban ng Diyos? Ito ang puso ng tao na nakatuon sa Diyos. Gayunpaman, saan nakatuon ang tao na hindi iniibig ang kanyang sarili? Siya ay nakatuon sa kanyang sarili. Bakit? Dahil siya ay nabubuhay sa makasariling pamumuhay. Tinanong ni Jesus si Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Tinatanong rin tayo ni Jesus ng ganito, minamahal mo ba ako? Tayo ay mga naligtas na Kristiyano. Minamahal ba talaga ng mga Kristiyano ang Diyos? Mga kapatid, tayong mga naligtas. Tayo ay siguradong naniniwala sa Diyos. Tama po ba? Walang Kristiyano ang hindi naniniwala sa Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Ang mga Kristiyano ay malinaw na naniniwala sa katotohanang ang Diyos ay umiiral at ibinigay ng Diyos ang Kanyang anak na si Jesus sa mundong ito upang patawarin ang ating mga kasalanan magpakailanman. Ang mga naligtas ay merong ganitong malinaw na paniniwala. Ngunit ang problema sa pagmamahal sa Diyos ay isa pang issue. Sa Lucas 7:36, ang pariseyong si Simon, isang dalubhasa, ay inimbitahan si Jesus sa kanyang bahay. Ngunit nang si Jesus ay pumunta sa kanyang bahay, hindi man lamang siya nabigyan ng tubig upang ipanghugas sa kanyang paa. Ngunit yung isang makasalanang babae ay lumapit sa kanya at umiyak at nagsimula ng basain ang paa ni Jesus sa pamagitan ng kanyang mga luha. Pinunasan ng kanyang paa ng kanyang buhok at binuhusan ng pabango ang kanyang ulo. At sinabi ni Simon, kung ang taong ito ay isang propeta, nakilala sana niya kung sino at anong uring babae itong humipo sa kanya sapagkat siya'y makasalanan. Siya ay nag-iisip ng kakaibang mga bagay at sinabi ni Jesus sa kanya, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa, subalit pinasa niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at pinunasan ang mga ito ng kanyang buhok. Hindi mo binuhusan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Ano yung kaibahan mo at ng babaeng ito? Ano ang sinasabi ni Jesus? Sapagkat siya ay nagmamahal o nagmahal ng malaki. Tayo rin ay naniniwala kay Jesus dahil sa kanyang pag-ibig. Naniniwala tayo sa Diyos, naniniwala tayo sa Biblia. Hindi natin ito maikakaila. Patungkol sa pag-ibig ng Diyos, meron tayong malaking kaibahan sa pagitan ng mga tao at ng mga Kristiyano. Merong tao na sumusunod kay Jesus hanggang sa kamatayan. Subalit meron ding tao na walang pakialam patungkol sa mga gawain ng Diyos. Mga awit 138 verse 8, tutuparin ang Panginoon ang kanyang layunin para sa akin. Talagang tinupad ng Diyos ang kanyang layunin para sa akin. Ano yung pinakamalagang bagay na mayroong kaugnayan sa atin? Ito ang solusyonan ang problema ng kamatayan. Ito ay ang kanyang nilutas. Sa pamagitan nino, ginawa niya ito sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Tinupad niya ang kanyang layunin para sa atin sa pamagitan nito. Gayunpaman,
Kung ang mga tao na nagsasabi na naniniwala sila sa Diyos ay hindi siya tunay na inibig, sila ay walang pakialam patungkol sa gawain ng Diyos. Wala silang interes sa summer retreat. Mga kapatid, merong maraming bagay na tungkol sa Diyos sa atin. Ang ating buong buhay ay merong kaugnayan sa Diyos. Bakit? Sinabi ni Jesus pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, kapayapaan ang sumainyo. At ano ang kanyang sinasabi pagkatapos nito? Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Tayo ay sinugo ng Diyos. Ang mga naligtas na Kristiyano ay ang mga tao na sinugo ng Diyos sa sanlibutan. Bakit niya tayo sinugo? Sinugo niya tayo upang tuparin ang mga bagay na tungkol sa Diyos. Gayunpaman, kung hindi natin ito gagawin, ay wala tayong pakialam. Totoo ba talaga na iniibig natin ang Diyos? Kahit na mayroong pananampalataya na naniniwala tayo sa Diyos, ngunit walang pag-ibig sa Diyos. Sinasabi ko ito sa inyo, mga kapatid, ang paniniwala sa Diyos at ang pagtitiwala sa Diyos ay magkaiba. Sa katotohanan, dapat na maging magkatulad ang dalawa, ngunit sila ay magkaiba. Tayo ay talagang naniniwala sa Diyos, subalit maraming pagkakataon na hindi tayo nagtitiwala sa Diyos sa ating buhay. Halimbawa, meron akong kakilala na tumulong at nakikibahagi sa aking mga kahirapan. Naniniwala ako sa kanya dahil kilala ko siya mula pagkabata. Kaya naniniwala ako na tutulungan niya ako sa kahit anong kahirapan ko. Ngunit alam ninyo kung ano ang nangyari sa kanya? Siya ay hindi na halos kumakain. Ngunit ako rin ay merong kahirapang pinansyal. Kaya kahit na ako ay naniniwala na tutulungan niya ako, hindi ko maaring ipagkatiwala ang aking kahirapan sa kanya. Hindi ako maaring umasa sa kanya. Ano yung dahilan? Dahil wala siyang kakayanan na tulungan ako. Sa pamagitan nito, maiisip natin na ang ating pinaniniwalaan at pinagtitiwalaan ay magkaiba. Talagang tayo ay naniniwala sa Diyos, ngunit hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Kaya kung hindi tayo nagtitiwala sa Kanya, ano yung mangyayari? Hindi natin maipagkakatiwala sa Kanya ang ating mga alalahanin at hindi natin maipagkakatiwala sa Kanya ang ating mga kahirapan. Hindi natin maipagkakatiwala ang lahat ng mga bagay sa Kanya. Gagawin natin ito sa pamagitan ng ating sarili. Dahil nga walang koneksyon sa pagitan ko at ng Diyos, ngunit maari nating sabihin sa pamagitan ng ating mga labi na iniibig natin ng Diyos. Maaring maging ganito yung ating sitwasyon. Kaya kung hindi natin alam ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos, ang pagsasabi na iniibig natin siya ay kasinungalingan. Ang pangalawang pagdating ni Kristo ay napakalapit na, kaya okay lang ba na magsinungaling pa tayo sa Diyos ng higit pa? Umaasa ako na pag-isipan po natin ito kahit isang beses. Dapat tayong mabuhay sa harapan ng Diyos na mayroong tapat na gawa. At sasabihin ng Diyos, oo, tama, talagang iniibig mo ako. Sapagkat ngayon, nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Ito ang sinasabi ng Diyos kay Abraham, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos. Tayo ay dapat na mabuhay na tulad nito upang marinig ang kaparehong mga salita sa hinaharap. Masabik tayo na makita ang Diyos at si Jesus. Mga kapatid, tingnan natin yung tapat na pag-ibig ng Diyos. Tingnan natin, bago tayo magtapos, saglit sa 2 Samuel, chapter 9. 2 Samuel, chapter 9. Ikalawang Samuel, chapter 9. Merong salita rito na Mephiboset. Siya ang apo ni Saul, anak ni Saul si Jonathan, at anak naman niya si Mephiboset. Nang mamatay si Saul at Jonathan, ang lingkod ay karga si Mephiboset, ngunit siya ay nahulog, kaya siya ay naging pilay. Nang panahon na iyon, siya ay mga 5 taong gulang. Kaya naalala niya yung panahon na siya ay hindi pa pilay, at naalala rin niya yung panahon na ang kanyang ama at ng kanyang lolo ay hari pa. Ngunit si Mephiboset, na mula sa maharlika na pamilya ay nahulog, ay
ipinatawag ni David at siya ay pumunta kay David at sinabi sa kanya ni David sa chapter 9 verse 7, sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot sapagkat pagpapakitaan kita ng kabutihan alang-alang kay Jonathan na iyong ama. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ni Saul na iyong ama at ikaw ay palaging kakain sa aking hapag. Nang ipinatawag ni David si Mephiboset, iniisip niya na siya ay papatayin nito dahil ang politikal na kapangyarihan ay nagbago na. Kaya sa mundo, ang mga nagagandang politikal na kapangyarihan ay pinapatay. Kaya sinabi niya ito sa verse 8. Basahin natin ng sabay-sabay. Ikalawang Samuel, chapter 9, verse 8. At siya'y nagbigay galang at nagsabing, ano ang iyong lingkod upang iyong tignan ang isang asong patay na gaya ko? Ano yung kanyang sinabi ukol sa kanyang sarili? Sinabi niya na isang asong patay na gaya ko. Wala siyang pagpapahalaga sa sarili. Sino ang mga tao na walang pagpapahalaga sa sarili? Sila ay ako at ikaw. Kapag sinasabi mo na ang unggoy ay naging tao, ganun yung pagpapahalaga nito sa sarili. Tama? Pag-isipan natin ito. Hindi natin may kukumpara ang pagsasabi na tayo ay ginawa ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan at sa pagsasabi na ako ay galing sa unggoy. Tama po ba? Kaya sa una, ang mga tao ay walang pagpapahalaga sa sarili na kagaya ng patay na aso. Si Mephiboset ay wala ring pagpapahalaga sa sarili at siya rin ay naging mapagmataas. Gayunpaman, wala silang pagpapahalaga sa sarili, ngunit napaka mapagmataas. Paano ba pinakitunguhan ni David si Mephiboset? Na gaya ng isang taong patay na walang pagpapahalaga sa sarili. Pinahintulutan siya ni David na kumain kasalo ng hari. Itinuring siya bilang isang prinsipe. Kaya napanumbalik niya yung pagpapahalaga niya sa kanyang sarili. Yung relasyon sa pagitan niya at ni David ay napanumbalik at ang pagpapahalaga ni Mephiboset sa kanyang sarili na gaya ng isang asong patay ay muling napanumbalik. Siya ay pilay mula sa isang maharlikang pamilya. Tama po ba? Mahirap magkaroon ng paggalang sa sarili ng mga panahon na iyon. Itinuring siya ni David bilang isang prinsipe na maaring kumain kasama ng hari. Mula noon, sino ba ang makakapagsabi na siya ay pilay? Nang tumakas si David mula sa paghihimagsik ni Absalom, si Mephiboset na may pagpapahalaga na sa kanyang sarili ay sinikap na sumama kay David. Kaya sinikap niyang sumakay sa isang asno. Nang panahong iyon, dinaya siya ng kanyang lingkod na si Siba. At pumunta kay David at sinabi, ganito yung ginawa ni Mephiboset. Kaya pinag-away silang dalawa, si David at si Mephiboset. Kaya kinuha ni David ang kayamanan ni Mephiboset at ibinigay ito kay Siba. At ngayon, natapos na yung paghihimagsik ni Absalom at nakabalik na si David sa palasyo. Nang sandaling iyon, nakipagkita si Mephiboset kay David. Pagkatapos ay tinanong ni David si Mephiboset, bakit hindi ka humayong kasama ko, Mephiboset? Tingnan natin nga po doon sa ikalawang Samuel, chapter 19. Chapter 19, verse 25. Nang siya'y dumating mula sa Jerusalem upang salubungin ang hari, sinabi ng hari sa kanya, bakit hindi ka humayong kasama ko, Mephiboset? At siya'y sumagot, Panginoon ko, o hari, dinaya ko ng iyong lingkod, sapagkat sinabi ng iyong lingkod, ako'y ipaghanda ng isang asno upang aking masakyan at humayong kasama ng hari, sapagkat ang iyong lingkod ay pilay. Kanyang sinirang puri ang iyong lingkod sa aking Panginoong Hari. Ngunit ang Panginoon kong Hari ay gaya ng isang anghel ng Diyos, kaya't gawin mo kung ano ang minamabuti mo, sapagkat ang lahat ng sambahayan ng aking ama ay mga taong patungo sa kamatayan sa harapan ng Panginoon kong Hari. Ako ay gaya ng isang asong patay, kalunos-lunos na kalagayan. Ito po yung nasabi ni Mephiboset. Sa ikalawang Samuel, chapter 19, verse 28. Gayumay inilagay mo ang iyong lingkod na kasama ng mga kumakain sa iyong hapag.
Para sa isang katulad ko, kamangha-manghang pinanumbalik mo ang dangal ko. Sa ikalawang Samuel, chapter 19, verse 28, kung gayon, ano pang karapatang meron ako upang makiusap sa hari? Hindi ba't nakakamangha ang tugon na ito? Ang taong walang pagpapahalaga sa sarili ay hindi makakapagsalita ng ganito. Nang mabasa ko ito, sinikap kong tignan si Mephibosheth bilang ako. Kung ako yung nasa kalagayan niya, ano kaya yung sasabihin ko kay David? Marahil gayon din ang sasabihin ko. O hari, bagamat pinintulutan mo akong kumain kasama mo, kumain kasalo ng hari, parusahan ito nang hindi nararapat, mali yung pasya mo kasi hindi ka naniwala sa akin, hindi mo man lang ako pinakinggan. At yung hatol ay naging pabor kay Ziba. Gayon marahil yung sinabi ko. Dahil sa sama ng pag-uugali ko. Pero ngayon, pakinggan natin yung mismong sinabi ni Mephibosheth. Basahin natin ang sabay-sabay yung verse 30, ikalawang Samuel chapter 19, verse 30. Sinabi ni Mephibosheth sa hari, hayaan mo nang kunin niyang lahat, yamang ang aking Panginoong hari ay nakauwing ligtas sa kanyang sariling bahay. Nang sabihin ni Mephibosheth na hayaan mo nang kunin niya yung lahat, hindi niya ito sinasabi dahil sa sama ng loob kagaya ng halimbawa ko kanina. Nagsalita siya ng may pagpapahalaga sa sarili. Anong ibig sabihin po nito? Ano bang meron kay Mephibosheth? Ang gusto niyang sabihin ay ito. Sinasabi ni Mephibosheth kay David, Panginoon kong hari, sa hari na nagpanumbalik ng kanyang dangal, nakauwing ligtas sa kanyang sariling bahay, ay wala nang higit pang mas mahalaga. Hatiin man sa dalawa o tuluyang kunin ng lupa, hindi ito mahalaga sa kanya. Ganito yung puso ng taong may pagpapahalaga sa kanyang sarili. Ang tao namang nagmamalaki ay tutugon ng ganon sa halimbawang binigay ko kanina. Tama po? Subalit ang taong may tunay na pagpapahalaga sa sarili ay hindi magsasalita ng gayon. Ano yung gusto niyang sa taong nagpanumbalik sa kanyang dangal? Ang tanging nais niya lamang ay ito. Hanggat payapa ang aking hari, iyon ay sapat na. Hanggat payapa ang hari. Ganito ang tunay na nagmamahal sa hari. Ganito yung taong minamahal ng tama ang kanyang sarili, siya ay may tunay na pagpapahalaga sa sarili. Si Mephibosheth na minsang inilarawan ang sarili bilang isang asong patay, ano ang sinasabi niya? Kung payapa ang aking hari, kung gayon, wala nang mas mahalaga pa. Ngayon, sa paningin ng ating puso si Mephibosheth, ikinumpara natin ito kung paano tayo namumuhay. Tayong mga nagsasabing iniibig natin ng Diyos. Namumuhay nga ba talaga tayo na pinapahalaga ng sarili o tinutulak na lamang tayo ng pagmamalaki? Pagkatapos nating maligtas sa ating buhay Kristiyano at buhay sa iglesia, kapag bahagyang nasasaktan yung ating pride, nagagalit tayo, umiiyak, handang makipag-away. Subalit hanggat payapa ang hari, kung iyon ang lagi nating tatandaan, sino nga ba ang nagpapanumbalik ng ating dangal? Ang Diyos. Sino ba ang humahango sa atin na isang asong patay at ginawang anak ng Diyos? Ang Diyos. Kung gayon, anong uri ng puso dapat meron tayo? Kung ang Diyos ay payapa, hindi ko ba kayang tiisin ang kaunting kawalan ng katarungan? Hindi ba't iyon ang puso ni Mephibosheth? Kung ang Diyos ay payapa, kung gayon, dapat kong patayin ang mga makalamang pagnanasa. Kung ang Diyos ay payapa, kung gayon hindi ko nagagawin ang kasalanan ito, ganito ang puso ng taong namumuhay ng may pagpapahalaga sa sarili. Subalit, sa buhay natin, patuloy pa rin tayong nagkakasala. Kapag ako'y nagkakasala, ang Diyos ay hindi napapayapa. Ang kasalanan ang siyang sumisira sa pahinga ng Diyos. Kapag namumuhay ako na parang sumisira sa kapangyarihan ng Diyos, sa kapahingahan ng Diyos sa aking buhay, kapag nabibigo akong bigyan siya ng kasiyahan at pagkatapos ay magsasabing, O Diyos, mahal kita, gaano kaya ito kasakit sa Kanya? Ito yung ibig kong sabihin na mamuhay ng may pagpapahalaga sa sarili. Sila ang mga taong tunay na nagmamahal sa Diyos. Habang pinagbubulayan ninyo ang bagay na ito, umaasa ako na ang retreat na ito ay magiging pagkakataon para higit ninyong pag-isipan
kung paano kayo namumuhay pagkatapos ninyong matanggap ang kaligtasan. Manalangin na po tayo. O Diyos, tunay na nagpapasalamat po kami sa iyong biyaya at pag-ibig. Ipinahayag ko po na ako ay gaya ng isang lalaking bulag na isinilang sa mundong ito na hindi ka nakilala o ang iyong mang pag-ibig gaya ng isang asong patay. Kayo man ang isang tulad ko na walang pagpapahalaga sa sarili ay ginawa mong iyong anak at pinanumbalik ang aking pagkakakilanlan bilang anak ng liwanag. Ngayon ay ipinamumuhay ko ang natitira kong buhay para sa iyo, sa Diyos na nagpanumbalik sa aking dangal. Tulungan mo po ako na ibigin ang tunay ang aking sarili at sa pamagitan ng pag-ibig sa aking sarili ay ibigin ko ang mga taong nasa paligid ko at higit sa lahat ay ibigin ka ng tunay na pag-ibig. Tulungan mo po kaming lahat na mamuhay ng gayon, mga taong sumasailalim sa tunay na pag-ibig. Kung mapayapa ka lamang, O Diyos, sa aking buhay, bagamat simpleng salita, naway pagkalooban mo ang bawat isa sa amin ang biyaya na panghawakan ang simpleng salita na ito at malalim na mapag-isipan kung paano ka namin iniibig. Panginoon, taintim po namin itong hinihingi at ipinagkakatiwala sa iyo. Ngayon ay nagsisimula na ang retreat mula sa simula hanggang sa 7th batch. Ang bawat bahagi nawa ng ito ay pangunahan ng iyong biyaya at pag-ibig. Salamat po sa lahat. Itinataas namin ang panalangin na ito sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.